Si Dr. Bill Masson ay isang biotech engineer sa isang research company na tinatawag na trefoil. Dalubhasa siya at mahilig sa isang malaking halaman na tinatawag na triffids. Ang halaman ay naglalaman ng isang langis na alternatibo ng fossil fuel. Sa nakalipas na 30 taon, ang triffids ay naging matalik na kaibigan ng tao at tumulong sa pagpuksa ng global warming. Ngunit, marami ang hindi nakakaalam na ang halamang ito ay isang tunay na mapanganib sa mga tao kung hindi maaalagaan. 30 taon na ang nakalilipas, ang ina ni Bill na isa ring researcher, ay pinatay ng isang triffid. Alam ni Bill na kung kinakailangan, ang triffids ay kakain ng mga tao. Ang mga sanga nito ay lubhang makamandag na maaaring makabulag sa isang tao sa loob lamang ng ilang segundo. Ang pag-aalaga ng halaman ay lisensyado ngunit malayo sa mga lungsod. Kapag ang isang halaman ay nagpakita ng abnormalidad, tinatawag si Bill upang suriin ito. Habang sinusuri niya ang mga ito, ang mga sanga ay humawak sa kanyang braso na kinakailangan gamitan ng kuryente upang maalis ito. Samantala, isang aktivistang nagagalit sa kumpanyang trefoil ang lumabag sa lugar at pumasok sa orchard kung saan nakalagak ang lahat ng lalaking triffids. Inaalerto ng mga security camera ang mga opisyal na nagpapadala ng backup upang mailabas ng ligtas ang lalaki. Si Bill at ang kanyang kasamahan na si Lucy ay tumakbo sa lugar at sinubukan na iligtas ang lalaki. Biglang, isang triffid ang umatake sa mga mata ni Bill, dumating ang backup at inilabas ang lahat ng ligtas samantalang si Bill ay nalason dahil sa maliit na hiwa. Isinugod siya ni Lucy sa ospital sa London. Matapos mabigyan si Bill ng panlunas, binalutan ng doktor ang kanyang mga mata at hiniling na magpahinga siya ng 24 na oras. Samantala, naghihintay ang buong mundo para sa isang meteor shower na magaganap sa gabi. Isang reporter na nagngangalang Joy Clayton ang nagbigay panayam sa isang astrophysicist. Ayon sa kanya, ang araw ay maglalabas ng isang hindi kapani-paniwalang malawak na pagsabog ng gas at nuclear fire, na ginagawa itong parang mga paputok sa kalangitan. Gayunpaman, napatunayan na ang mga paputok ay hindi magdudulot ng anumang pinsala sa mga tao o sa lupa. Hinihiling niya sa publiko na tamasahin ang pinakamaganda at minsan lang mangyari sa kanilang buhay. Makalipas ang ilang oras ng madilim na sa London, nagsimula na ang paputok at na-broadcast ito ng live mula sa sentro ng London. Lahat ng tao sa mundo ay nagmasid sa nagniningas na kalangitan. Masama ang pakiramdam ni Lucy para kay Bill na hindi niya mararanasan ang ganitong kakaibang pangyayari. Ang mga pasahero ng isang eroplano na lumilipad sa itaas ng London ay nasaksihan din ng mga paputok at sila ay namangha. Kabilang sa mga pasahero ang isang lalaking nagngangalang Torrance na mukhang walang pakialam sa natural na paputok. Pasimple siyang natutulog na may takip ang mata habang ang iba ay tumayo mula sa kanilang mga upuan upang tumingin sa labas. Ilang minuto habang nagsisimula ang paputok, isang nakakasilaw na maliwanag na ilaw ang kumikislap sa mundo. Dahil dito, nawawala ng signal ang lahat ng TV at radyo, na sa sobrang liwanag nito ay halos hindi maidilat ng mga tao ang kanilang mga mata. Ilang sandali matapos ang lahat, nagising si Bill sa kama ng ospital na may benda pa rin ang mga mata. Sa labas, lahat ay nagpapanik dahil ang liwanag ay naging dahilan ng pagkawala ng kanilang paningin. Binuksan ng isang nalilito na Bill ang mga benda mula sa kanyang mga mata at nakakakita ng malinaw. Bumalik sa eroplano, nagising si Torrance at napagtanto kung ano ang nangyayari, malapit nang bumagsak ang eroplano dahil pati ang mga piloto ay nabulag din. Sa gitna ng kaguluhan, kinokolekta niya ang lahat ng mga life jacket, pinasabog ang mga ito, at ginagamit ang mga ito upang panatilihing ligtas ang sarili sa banyo. Bumagsak ang eroplano malapit sa isang ospital sa London. Namatay ang lahat ng pasahero sa aksidente ngunit kahit papaano ay nakaligtas si Torrance na may mga maliliit na sugat lamang. Pagkalabas niya sa eroplano, ngumiti siya sa pagkakaligtas na hindi nagpakita ng anumang pagsisisi sa pagkamatay ng iba. Samantala, sinubukan ni Bill na hanapin ng doktor sa karamihan ngunit maging ang doktor ay bulag at walang ideya kung ano ang nangyayari. Nang malaman niya na magkakaroon ng pagkawala ng kuryente sa lalong madaling panahon, tumakbo siya pabalik sa lab upang panatilihin na nakakulong ang mga triffids. Kung ang mga halaman ay makakalabas sa laboratorio sa anumang paraan, sila ay mag-aanak sa di malaman na bilis at papatayin ang lahat sa mundo. Sa ibang lugar, ang reporter na si Joy Clayton ay nagising sa gitna ng mga guho ng isang gusali. Hindi tulad ng karamihan, mayroon pa rin siyang paningin. Nakarating si Joy sa mga lansangan at napagtanto kung ano ang nangyayari.
Sinubukan niyang humingi ng tulong ngunit nahawakan siya ng isang bulag na pulis na pinipilit siyang sumama sa kanya. Bago pa siya makagawa ng anumang pinsala ay dumating si Bill at nailigtas siya. Plano nilang sabay na pumunta sa Whitehall para malaman kung ano nga ba ang nangyayari. Sa ibang lugar, lubos na sinasamantala ni Torrance ang sitwasyon, nagnakaw siya sa isang tindahan ng lahat ng kanyang kailangan. Kumuha din siya ng baril ng isang pulis para sa proteksyon at pumunta sa isang hotel. Bumalik sa kumpanya, lahat kasama si Lucy ay nawala ng paningin. Ang aktivista na nakakulong sa isang silid gayunpaman ay nakakakita pa rin. Sinasamantala ang sitwasyon, binuksan niya ang mga pinto at pinalaya ang mga Triffids. Kinaumagahan, narating nina Joy at Bill ang Whitehall ngunit nakita nila ang maraming nabulag ang nagtitipon sa harap nito. Sinusubukan nilang makipag-usap sa mga bulag na gwardya na nagsimulang magbaril sa bawat isa. Kasunod nito, nagmaneho ang dalawa patungo sa kumpanya ng Triffid. Pagdating nila doon ng laboratorio ay wasak na may mga bangkay ng mga manggagawang nakahandusay kung saan-saan. Sa wakas ay napagtanto ni Bill ang bigat ng sitwasyon, ngayong nakatakas na ang mga Triffids. Pumunta sila sa kanyang laboratorio at kumuha ng recorder na naglalaman ng ingay ng Triffid. Ni-record ni Bill ang ingay sa paglipas ng mga taon at may teorya na ang mga halaman ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Kasunod nito, nagmaneho sila patungo sa bahay ng ama ni Joy upang matiyak na ligtas siya. Gayunpaman, pagdating nila doon siya ay pinatay na at hinihila ng mga sanga ng Triffid. Nang walang paraan, pumunta ang dalawa sa isang istasyon ng radyo at nag-broadcast ng balita tungkol sa mapanganib na halaman. Binabalaan nila ang lahat ng nakikinig na may paningin na tulungan ang iba na makarating sa isang ligtas na lugar. Sa ibang lugar, narating ni Torrance ang opisina ng kasalukuyang punong ministro at tinanong ang kanyang sekretarya tungkol sa kanyang kinaroroonan. Matapos malaman na bumagsak ang gobyerno, nagsimula siyang maghanap ng mga armas, na naglalayong maging susunod na pinuno ng mga tao. Sa umaga, nakikita ni Bill ang mga flare signal na nagmumula sa kabilang bahagi ng lungsod. Napagtanto niya na marami pa rin ang mga katulad nila at malamang na bumuo ng isang komunidad. Nang tuluyang marating ng dalawa ang gusali kung saan nagtipon ang lahat ng mga nakaligtas, nakita nilang hindi pinapayagan ng mga opisyal ang mga bulag na makapasok sa lugar. Tinanggap sila ni Michelle Bidley, isang empleyado ng Home Office at ang hepe ng organisasyon ng Survivor. Sa kasalukuyan, ang organisasyon ay nagsusumikap sa pagbibigay ng pagkain at tirahan sa mga apektadong tao, na hindi napapansin ng problema patungkol sa mapanganib na halamang Triffids. Nang sabihin sa kanila ni Bill ang tungkol sa tunay na panganib, hiningi ni Michelle ang kanyang ekspertong payo. Samantala, ang mga halamang Triffid ay papalapit na sa mga lansangan ng London. Plano ni Michelle na dalhin ang maliit na komunidad ng mga taong nakakakita sa isang ligtas na lugar at magsimulang muli, na iiwanan ang mga bulag na mamatay. Hindi ito sinusuportahan ni Bill at Joy ang kanyang ideya kaya nagpasya silang huwag makipagtulungan sa kanya. Sa labas ng mga kalye, isang lalaking nakakakita na nagngangalang Coker ang nagtitipon ng mga bulag at nag-oorganisa ng isang malawakang paghahanap ng pagkain at tubig upang matulungan sila. Siya ang naging pinuno ng grupo. Nakita ni Torrance na nasa kapangyarihan si Coker at hiniling niyang sumali sa kanyang koponan. Plano nilang salakayin ng gusali na may mga taong nakakakita upang i-hostage sila at pilitin silang tulungan ang mga bulag. Samantala, balak ni Bill na puntahan ang kanyang ama na nakatira sa kanayunan. Ang kanyang ama ay isa ring bioengineer at isang researcher sa Triffids. Naniniwala si Bill na sa kanyang pagsasaliksik, makakahanap sila ng paraan upang mahuli ang mga Triffids. Gayunpaman, bago sila makaalis ay inatake sila ni Coker at ng kanyang grupo at na-hostage. Gamit ang posas pinagsama ni Coker ang nakakakita at bulag bilang iisa na binibigyan sila ng responsibilidad na tulungan sila. Nasa tamang lugar ang kanyang puso ngunit hindi niya alam ang mga panganib ng Triffids. Kasunod nito, dinadala sila sa isang bodega para mangolekta ng pagkain at mga gamit. Ngunit ang gulo ay lumitaw nang ang bodega ay nagkataon na natirhan na pala ng mga Triffids. Si Joy ay nahuli ng isa sa mga sanga ngunit iniligtas siya ni Bill. Napagtanto ni Coker na tama si Bill tungkol sa Triffids. Hiniling niya kay Torrance na ibigay kay Bill ang lahat ng kailangan niya para mawala ang problema. Ngunit dahil gusto ni Torrance na maging pinuno, plano niyang mag-taxil kay Coker. Kapag nag-iisa si Joy, hinihiling niya sa kanya na mag-broadcast ng isa pang mensahe sa radyo na humihiling sa lahat na pumunta sa London para sa tulong. Sa katotohanan, gusto niyang magtipon ng maraming tao hanggat maaari upang mamuno sa mga ito.
Dahil walang alam sa kanyang tunay na motibo, pumayag siyang gawin ang sinasabi nito. Samantala, kinuha ng kanyang mga alipores sina Coker at Bill at pinalaya sila bilang isa sa mga pinuno. Dinala sila sa kagubatan ng mga alipores ni Torrance ngunit hindi nagtagal ay inatake sila ng Triffids. Pinapatay ng mga halaman ang lahat ng tauhan ni Torrance, at si Bill at Coker lamang ang nakalabas ng ligtas sa kagubatan. Kinaumagahan, nakarating sila sa isang kalapit na simbahan kung saan ginagamot si Bill para sa kanyang mga pinsala. Ang simbahan ay pinamamahalaan ng punong madre na nagsasabing sila ay immune sa Triffid attacks. Naniniwala si Bill na may itinatago ito. Nang gumaling si Bill ay umalis siya upang hanapin ang lugar ng kanyang ama habang si Coker ay nananatili sa simbahan. Sa kanyang paglalakbay, nakita ni Bill ang ilang katawan ng mga madre na inilagay sa mga krus na itinakda bilang isang sakripisyo upang ilayo ang Triffids. Nagsasakripisyo na pala ng mga tao ang punong madre para mapanatiling ligtas ang simbahan. Bumalik siya sa simbahan at inihayag ang katotohanan sa mga tao nito. Pinaalis nila ang madre sa lugar at nagpasalamat kay Bill sa tulong nito. Kasunod nito, nagpatuloy siya sa paglalakbay patungo sa bahay ng kanyang ama na 1 milya pa ang layo. Pansamantala, nakita ni Joy ang tape recorder ni Bill na natagpuan sa isa sa mga inatake ng Triffids. Napagtanto niya na may ginawa si Torrance kina Coker at Bill para maging pinuno. Sa kanyang sumunod na broadcast sa radyo, sinabi niya sa mga tao na ang London ay hindi ligtas, na mas ligtas pa ang kanilang tinitirhan, kaya dapat silang manatili saan man sila naroroon. Ikinagalit ito ni Torrance at inutusan ng kanyang mga tauhan na hanapin at patayin siya. Nagtagumpay si Joy na kahit papaano ay makatakas sa tore ng radyo at tumakbo sa namumuong bahagi ng lungsod. Sinubukan siyang hulihin ng mga alipores ngunit hindi sila nagtagumpay. Naniniwala sila na hinding-hindi siya makakaligtas sa Triffids at huminto sa paghahanap sa kanya. Si Joy ay inatake ng isang hukbo ng mga halaman ngunit sa kabutihang palad, nakahanap siya ng gumaganang sasakyan at nakaalis ng ligtas. Nagmamaneho din siya papunta sa lugar ng ama ni Bill, na alam kung saan ito nakatira. Samantala, nakarating ang Bill sa isang maliit na bayan kung saan namatay ang lahat dahil sa isang Triffid attack maliban sa 2 batang babae na nagngangalang Susan at Imogen. Noong una, pinaputukan siya ng mga ito, sa paniniwalang siya ay isang magnanakaw ngunit huminto nang magpaliwanag si Bill na kailangan lang niya ng sasakyan para magmaneho papunta sa lugar ng kanyang ama. Ang mga batang babae ay nabubuhay ng mag-isa mula nang mamatay ang kanilang mga magulang at nangangailangan ng isang may sapat na gulang na mag-aalaga sa kanila. Kasama sila ni Bill sa misyon at humayo ang tatlo para hanapin ang kanyang ama. Pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho, sila ay pinahinto ng isang sasakyan. Nagkataon namang bumaba sa sasakyan ng ama ni Bill at hiniling na sumama sa kanya. Nagmamaneho sila papunta sa kanyang bahay sa gitna ng kakahuyan na nababakuran ng mga wire ng kuryente. Sa pagpasok, nagulat si Bill nang makita si Joy, muling nagkita ang dalawa at nabuhayan ng loob. Sa loob ng ilang minuto, nakakalimutan nila ang mga problema sa labas ng mundo habang mabagal na sumasayaw ng magkasama. Balik sa London, nag-alala si Torrance dahil wala siyang paraan para mailigtas ang mga taong nakalap niya. Alam niyang ang tanging makakapigil sa mga halaman ay si Bill. Samantala, mayroon ng detalyadong plano ang ama ni Bill para maalis ang mga Triffids. Nagpalahi siya ng babaeng Triffid na binago upang labanan ang pagdami ng mga lalaking Triffid. Kung ang mga ganitong uri ng Triffids ay kumalat sa paligid, gagawin nilang baog ang buong Triffids, at sa huli lahat sila ay mamamatay. Ngunit kailangan niya ang pollen mula sa isang lalaking Triffid para makumpleto ang eksperimento, nagtakda si Bill na manghuli ng isang lalaking Triffid kasama ang batang babae na si Susan. Nasa isang bodega sila upang maghanap ng isang Triffids, kung saan ginagamit ni Bill ang mga recording ng kanyang ina ng ingay ng Triffid upang maakit ang halaman. Inatake si Susan ng halaman na muntik nang humila sa kanya bago tumalon si Bill dito na paulit-ulit itong tinamaan. Dinadala nila ang sanga nito pabalik sa bahay at sinimulan ang eksperimento. Nang gabing yun, nakuha ni Torrance ang ulat ni Bill at nalaman ang address ng kanyang ama, na agad silang umalis patungo sa kanayunan para kunin sila. Bumalik sa bahay, isang helicopter ang lumilipad sa itaas, na namamahagi ng mga polyeto sa lahat ng dako. Sa pamamagitan ng mga polyeto, ipinaalam sa grupo ang tungkol sa kolonya ng survivor sa Isle of Wight kung saan ang mga tao ay nagbibigay ng pagkain at tubig sa lahat. Matapos talunin ng Triffids, plano ni Bill at ng grupo na lumipat doon. Pinapakain ng kanyang ama ang babaeng Triffid gaya ng dati,
Ngunit sa pagkakataong ito ay nakikinig siya sa pagre-record ng boses ng Trifid habang ginagawa ito. Dahil sa ingay ay naging agresibo ang Trifid at inaatake nito ang matanda. Dumating si Bill upang iligtas ang kanyang ama at pinatay ang Trifid. Ngunit huli na ang lahat dahil nalisan na siya sa suntok ng halaman. Ngayon napatay na ang babaeng Trifid, wala na silang paraan para labanan ang Trifids. Ipinakremate nila ang bangkay ng kanyang ama sa gabi at nagpa siya na umalis at pumunta sa Isle of Wight kinaumagahan. Habang binabasa ang mga lumang gamit sa bahay, nakahanap si Bill ng itim na maskara na natatandaan niyang suot noong araw na namatay ang kanyang ina. Hindi niya gaanong maalala ang araw na yun ngunit alam niyang iniligtas siya ng isang walang kwentang grupo sa isang kagubatan ng Africa na marunong makipaglaban sa mga Triffids. Kinaumagahan, dumating si Torrance at ang kanyang mga tauhan sa bahay at binihag ang lahat. Humingi siya ng paraan kay Bill para lumaban sa mga Triffids ngunit kahit siya ay wala ng ideya. Isang galit na Torrance ang nag-utos sa kanya na gumawa ng isang plano sa isang paraan o sa iba pa, o papatayin niya ang mga babae. Alam ni Bill na walang paraan para pigilan ang mga Triffids ngayon. Sa halip, inuuna niya ang pagpapalabas sa lahat ng tao sa bahay ng ligtas. Para doon, plano niyang gamitin ang mga record ng Triffid para maakit ang mga ito. Kapag si Torrance at ang kanyang mga tao ay abala sa pakikipaglaban sa kanila, ang grupo ay magkakaroon ng pagkakataon na makatakas. Nang gabing yun ay napalibutan ang bahay ng mga Triffid gaya ng plano ni Bill. Napagtanto ni Torrance na si Bill ang nasa likod ng lahat ng ito at hiniling sa kanyang kanang kamay na si Troy na patayin ang mga babae. Si Troy, gayunpaman ay napuno na sa kanyang amo at ayaw niyang patayin ang maliliit na babae. Siya ay pumanig kay Bill at sa koponan na pinuprotektahan sila. Hindi nagtagal ay nakalapit na ang mga Triffid at pinatay ang halos lahat ng mga alipores ni Torrance. Ang iba ay nagtangkang tumakas ngunit dahil napapaligiran ang bahay ay nakulong sila. Sa sandali ng gulat, naalala ni Bill ang araw na namatay ang kanyang ina. Isang lalaki mula sa walang kwentang grupo ang nagpasuot kay Bill ng maskara at binuhusan ng laso ng Triffid ang paligid ng kanyang mga mata. Nilinlang ng kamandag ang mga halaman sa pag-aakalang isa siya sa kanila. Ganoon din ang ginagawa niya sa lahat at maingat na humakbang palabas ng bahay. Tahimik at nakatingin, ang mga halaman ay hindi umaatake sa grupo. Sa sandaling yun, lumabas si Torrance at nagsimulang magpaputok sa kanila. Siya ay nahuli ng mga sanga ng Triffid at pinatay habang ang grupo ay ligtas na nakatakas. Sa huling eksena, papunta na sila sa Isle of Wight para magsimula ng panibagong buhay at labanan ng Triffids gamit ang mga nakalap nilang kaalaman. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!